Ang religious group na dalawa, ang malalaking religious group, tandaan nyo. Kanino bang boto ang bibigay niyan? Siyempre sa mga Duterte, sa Team Duterte. Di ba? Sa Team Suka, ika nga. Sabihin natin, nakita nyo naman yung peaceful rally ng INC. Ayaw nila sa impeachment. Ibig sabihin, nilabag nitong mga Dorobo, sinuway. Kanino ang boto niyan? And respectfully, for the enforcement of your right to cast a physical ballot. Tapos, sabihin niyo po sa lahat ng kamag-anak niyo mag-green sa araw ng halalan. I think kung may mandadaya man, they already made projection as to the amount of votes na kinakailangan nilang idagdag. Ano ang ating gamot? Kinakailangan itaas natin yung voter turnout. Dapat higit na mataas to compensate and to offset kung ano mang dadagdag nilang pandaraya dyan. Kung hindi po dahil sa inyo. When I accepted the challenge and heeded the call to lead yung tunay at maisog na oposisyon sa Senado, sinabi ko po sa aking mga kasamahan na wala tayong campaign wherewithals, wala tayong materials, wala tayong pondo, wala tayong pinansyal na kakayahan na makapaglunsad ng isang national campaign. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, tagumpay! Ang aasahan ngayon. Bakit? Eto na ho. Nakapasok na at nakaalyado na nga. Nakaalyado na itong si Miss Camille. Ano ho ang ngiting tagumpay na yan mga kasama? Siyempre may pag-asa kung talagang naipasok, nasulido ng ating kababayan itong si Miss Camille. Siyempre, di ba, isipin nyo. Nagpunta doon sa kabila, ngayon ang labas, ang sumatotal, nandito na ngayon sila. Ito ba ay estratehiya? Yan ang tanong na ating kababayan. Ito ba ay magaling na paninindigan o magaling na estratehiya? Yan ang ating aalamin. Sa balita ni Chika Doro. Pasok. Hindi na kayo... Teka lang. Nakalimutan na natin. I-like nyo muna yung video pala bago tayo magkalimutan. I-like yung video at syempre, mag-subscribe ka na. Huwag mong kalimutan i-bell all para nakakatanggap ka ng notification. Eto na. Ng Marcos administration na ang ilan sa mga membro dati ng alyansa ng Bagong Pilipinas Senatorial Slate, BBM, ay kumalas na at siya pang nagpa-endorso kay Vice President Sara. Narinig nyo? Kumalas na. Di ba? Nung ilang araw na, halos 2 araw na natin nabalitaan yan eh. Ang maganda rito, ang magandang nabalitaan nyo dito, nagpa-endorso. Bakit? Siguro nakakaramdam ito si Ate Camille na talagang iba na ho ang amoy ng mga alyansang talagang alis. Hindi tayo mananalo dito. Bakit? Si Rana. Si Rana in the terms of talagang bagsak na kasi yung survey. From 42 naging 25, ngayon 17, baka bukas makalawa 0. Malapit na ho ang eleksyon. Konting kembot na lang. Ilang araw na lang, almost 2.5 weeks na lang, eleksyon na. Ngayon, ito ang panawagan natin. 10 PDP line o Duterte, okay na tayo dyan. Okay na tayo dyan, ha? Ayun yung unang plano eh. Hindi naman natin alam na magkakaganto na may papasok o may endorso na 2. So, sinasabi nga ng ating kababayan, bakit ba meron pang ganito? Meron 2. Hindi po natin maalis yan. Bakit? Yan ho ay desisyon. At syempre, kailangan ng number gaming. Sino nagdesisyon yan? Kung sino yung vice presidente natin, syempre, kung saan tayo nakasuporta, doon tayo. Yung iba nagsasabi, bakit kailangan pa ng bakit kailangan pa ni Super Ate? Kahit wala naman si Super Ate, mananalo naman ang Duterte at si Camille. Yan ang tanong ni Aling Dolores. Aling Dolores, hindi po ako makakasagot niyan. Kasi hindi ko rin po
alam kung ano ang totoong plano. Di ba? Ano at bakit? Di ba? Bakit tinanggap? Siyempre nga magkaibigan sila eh. Yun ang alam natin eh. Yun ang ating nakikita. Magkaibigan sila. Solid sila magkaibigan. Ika nga kung halimbawa sa tunay na magkaibigan, mag-best friend pa sila. Di ba? Anong gagawin natin? So kung kayo ho, ay naninindigan para kay BP Sara, nasa inyong kamay yan. Nasa inyong paninindigan yan. Kayo ho ang magpapasya kung kanino ang boto nyo. Sa akin, sa Duterte, okay. Meron pang dalawa. Ngayon, pinag-aaralan ko yung isa. Yung isa makakapasok na sa akin eh. Kasi wala namang masamang tinapay ang mga bilyar sa mga Duterte. Pero yung solid na 10, nandun na yun. Lagi na yun. Nandun na yun. Hindi na mawawala yun. Kaya kayo, lagi ko kayong binabalitaan, sinasabihan na yung Duterte, huwag kayong magtatapyas. Pag nagtapyas kayo, may makakapasok na bulok, lalo na yung kulay dilaw. Huwag niyong hayaan mapasukan uli. Nako po, yan na sinasabi natin. Kasi pag may nakapasok na mga bulok dyan, wala na, tas-tas na naman. Diba? Si Navotas City Representative Toby Tiangco nagbigay ng statement na intact pa rin daw ang alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate. Saan nagkaroon ng intact? Umalis na nga yung dalawa. At hindi nyo alam, ito lang sasabihin natin merong senador na isang re-electionist at isang nakapwesto pa. Magkapatid yan. Parehas ng apelido. Alam nyo, kilala nyo ba? Siyempre, kaya nga magkapatid, Kuya Gustaman. Magkapatid yan, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki, andito na, nakaside na. Ibig sabihin, lamang na. Siyempre, yung babae, andun pa, pero nag-iisip po kung paano ka... Kita nyo naman. Di ba? Kita nyo naman. So, pag sinuma mo yung 2/3, kasi nagkakaroon pa ng issue na, tutuloy yung impeachment eh. Sige, ituloy nyo. Kung kakayanin pa ng puwersa nyo pag natalo na yung mga nasa, alyansa. Di ba? Sipin nyo numbers gaming. Kaya gumagawa ng mga gantong bagay o gantong taktika, siyempre, para manalo. Hindi naman larong tag of war ito. Di ba? Yun, pag naglaro ka ng tag of war, ang labanan doon, palakasan. Dito, padamihan. Padamihan kung sino ang saside sa'yo, kung sino ang magiging kakampi mo, at sino ang, magiging sandalan mo just in case na yung impeachment ay sumulong. Eto na, di ba? May usapin na. Pagkatapos ng eleksyon, June 30 o July 30, June 30 o July 30, sisimula na ang impeachment. Tapos na rin ho ang eleksyon yan. Pag napasok natin ang 10 Duterte at yung dalawa na kung kayo man ay sumang-ayon sa panukala o sa gusto ni BP Sara o in-endorso niya, ay sigurado wala na ho itong impeachment na to. At ang mga durobo, abang-abang lang kayo, wait, there's more. Sabi na Aling Margarita rito. Navotas City Representative Toby Tiangco clarifies that the 5-party alliance that makes up the alyansa para sa bagong Pilipinas slate remains intact, adding that endorsements show agreement with the administration's bagong Pilipinas vision. Tiangco, alyansa. Para matauhan kayo sa mga pinagsasabi nyo na wala na kayo, buo pa rin. Sabihin natin buo pa kayo kahit kulang na ng dalawa. Sabihin natin buo pa kayo kahit gusto nang umalis ng iba. Ito na lang papaintindi ko na lang sa inyo para matauhan kayo. Ang religious group na dalawa, ang malalaking religious group tandaan nyo.
Kanino bang boto ang bibigay niyan? Siyempre sa mga Duterte, sa Team Duterte. Di ba? Sa Team Suka, ika nga. Sabihin natin, nakita nyo naman yung peaceful rally ng INC. Ayaw nila sa impeachment. Ibig sabihin, nilabag nitong mga Dorobo, sinuway. Kanino ang boto niyan ng INC? Sabihin na natin sa mga Duterte. Sa kalyado ng Duterte. Sa Team Suka, sa Duterte. Etong KOGC. Isipin nyo kung ano yung ginawa nila sa KOGC. Eto na. Diba? Sa tingin mo, boboto ang KOGC sa kanila? Hindi. Ilang milyon yan. Ilang milyon din ang INC. Sige. Computin nyo. Ito pa. Ang mga kapatid natin Muslim, Mindanao, o kahit saan man sa Pilipinas, isipin nyo mabuti, mga kasama. Baka mga nangangarap na ng gising itong mga alyansa. Yung mga pro-Duterte, OFW. Sige nga, taob na ho ang bangka. Wala nang bawi. Sigurado, wala na hong patutunguhan. Itong team, kayo na ho magbanggit. Anong team sila? Team Sinusuk. Diba? As campaign manager said, this is a statement he sent to Inquirer after being asked if senatorial candidate and Deputy Speaker Camille Villar is still part of the 11-person alyansa after she was seen... Still part? Nakita nyo ba? Nakita nyo pa ba sa inyo na sumasama sa parali nyo? Sa ano nyo? Andito nga kasama ni BP Sara Still part pa rin? Wow! Hindi endorsed by Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Tiangco, ang bawat pag-endorso sa makukuha ng bawat kandidato ng alyansa ay patunay na pagtango at pagyakap sa bagong Pilipinas na isinusulong ng ating Pangulo. And that is survey tayo. Kung tama ba yung eto sabi nito, ang bawat in-endorso na makukuha ng survey tayo. Eto. Gusto ko malaman mga kasama sa pamamagitan ng survey natin na ito, ano ang masasabi nyo dito sa Team Alyansa? Ano ang masasabi nyo? Bagsak na ba talaga? Lagapak na ba talaga? O subsub na ba talaga? Kasi isipin nyo napakatindi na ho ang boses ng taong bayan. Bakit itong mga ito laging pinamumuka sa taong bayan na napakalakas nila? Sila raw ang nangunguna sa survey. Ito nga ang pulse. Sa survey, nagsalita na ho. Nang totoo. Sino ngayon na lumalagpak sa survey? Kung ikaw ay aalyansa pa sa lumalagpak na sa survey, sa tingin mo mananalo ka pa? Sige nga, ipaliwanag nyo. Kahit bata siguro, grade 6, nagsasabi na, Duterte! Isipin nyo yan, diba? Pag pinagsama-sama nyo yan sa May 12, lahat ng mga botante na solido, sa Duterte at yung inendorso ni BP Sara, sigurado panalo na ho ang Team Duterte. Matters most. Diba? Takot kayo dahil nahatak na si Camille Villar. May presidential sister pa. Tapos, hihirit kayo na intact pa kayo? Wala pahiya. Malaking bagay ho sa kanila. Impact pala, negative impact. Hindi malaking bagay, sorry. Negative impact, bakit nag-alisan? Sipin nyo alyansa kayo. Ano nangyari? Diba? May pakanta-kanta pa. Bagong tunong-tunong tanununang tunong-tunong tananananang Ngayon, hindi na pala ganun. Wasak na. Revelations, an analysis of Aimy's alliance with Sara. Inday Sara's endorsement of Senator Amy Marcos could mean that BBM's world is shrinking. This administration has burned a lot of bridges.
with Villar apparently distancing from the Alianza and admin candidates descending the chart of Magic 12, the president's own sister, who is perceived to be the better Marcos and the one who embodies her father's brilliance. This seemed to be a strong reinforcement. However, I do not have an access to the real intention of Sara endorsing Amy and Amy being endorsed by Sara. One thing is for sure, there's no permanent friends and enemies in politics. With BBM's administration getting thrown with allegation that the people surrounding him are manipulating him, his manipulators may have done more harm than good because their world is shrinking. Former social media supporters and influencers have turned their backs. Former allies have been disgruntled. Now, they are asking the mercy of the Yellow Pinks to ally, or at least be civil, with them, which is an oxymoron of being a Marcos. I have an inkling that Amy is doing this to expose the people that manipulate her brother. She has previously mentioned that his brother is surrounded by demons. With the help of Duterte, it was Amy who fixed and cleansed the blemishes of their Marcos surname, and the one who benefited in Amy's efforts is her brother BBM. Now, Amy is on a mission of fixing the looming crack that would break their family name once again. Ako, yan hindi natin alam Baka mamaya, totoo nga yung sinasabi rin dito, merong pagtatakpan, merong gustong i-cover up, yan ang hindi pa natin sure. Kaya, mas maganda, isang tabi na muna natin yan, basta sabi ko nga, magdidesisyon ako dun sa isa sa katapusan ng Abril. Nako, eto na. Duterte Senate slate, kinundi na ang mga naitalang aberya sa OFW. Nako po, ito ng pag-uusap dito. Kasi naman, ang hirap sa inyo, kayo mga nakaupo dyan sa melek-melek, ay yung ayusin. Diba? Ngayon, eto na, magsasalita na mga Duterte slate na. Baka pagdating ng oras, makipag-party yan, at kayo ay mag-fly. Balita mo, partner. May reaksyon ngayon ang Duterte endorsed senatorial candidates kaugnay sa mga naitalang aberya sa OFW online voting. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita, live mula sa El Salvador City, Misamis Oriental. Magandang gabi, MJ. Franco Mayo nag-iigit sa El Salvador, Misamis Oriental, puno-puno ang schedule ng Duterte senatorial votes na nagpapatuloy na campaign trail para sa 2025 midterm elections. Inulan ng reklamo mula sa overseas Filipino voters ang umano'y iba't ibang aberya sa online voting ng Commission on Elections sa COMELEC. Ang kaliwatan ng reklamo Duterte senatorial slate, sumbong ng Pinoy voters sa mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi tugma ang mga pangalan kanilang ibinoto sa nakasulat sa resibo. Ang posibilidad ng election fraud mapapanood sa viral video na ito. Ayon sa grupo, hindi makatarungan ang nangyayari sa boto ng Pinoy o Pinoy abroad kung ito may totoo. Sa kabila ng isyu ng pandaraya, nanawagan naman ng Duterte Senate slate sa Pinoy voters na huwag ma-discourage at bumoto pa rin sa eleksyon. Narito ang pahayag ng Duterte Senate slate. OFWs, go out and vote. Pumunta kayo sa consulate and demand respectfully for the enforcement of your right to cast a physical ballot. Tapos, sabihin niyo po sa lahat ng kamag-anak niyo mag-green sa araw ng halalan. I think kung may mandadaya man, they already made projection as to the amount of votes na kinakailangan nilang idagdag. Ano ang ating gamot? Kinakailangan itaas natin yung voter turnout. Dapat higit na mataas to compensate and to offset kung ano mang dadagdag nilang pandaraya dyan. Part of their demolition team na sige, magpakalat tayo na nagkakaroon na ng dayaan para hindi naboboto yung mga overseas Filipino workers, then there will be a very low turnout of voters in the OFW and there will be very low turnout naman doon sa voting here in the Philippines. Magtatagumpay po yung mga mandurugas kapag hindi po kayo bumoto. So habang inahantay pa po natin yung resulta ng mga petisyon sa Supreme Court, gawin po natin bumoto. Mga kasama meron po tayong panawagan Kayo po ay bumoto. Ayon yan sa pananalita ng mga slate ng PDP laban. At syempre, meron nga silang gagamitin nga talaga.
para siguro ma-discourage ang ating kababayan, humina ngayon ang pwersa. Kung paano kung tama pala. Ito lang para sa atin lang. Mag-isip din tayo. No? Baka nga tama yung sinasabi nitong mga kandidato natin. So bumoto kayo, huwag kayo matakot ngayon kasi sila na rin nagbigay ng advice. Sila na rin ang naging boses. At ngayon, malapit na, palagay natin hanggang May 7 na lang ata ang online voting OFW. Hindi ako sure. Pero, gaya nga na sinabi dito, sige, lumabas na kayo at bumoto na kayo, pumunta kayo ng embahada. Doon sa mga taga-ibang bansa. Labas na ho, bumoto kayo at make sure na naka-screen record, naka-video yung mga boto nyo. So, screenshot o kaya video screen record para okay at klarado. Para kung sakali kayo magreklamo, meron namang ginagawa at ang page na nabanggit na nung nakaraang vlog ni Atty. Torion, kung gusto nyong magkaroon ng parang reklamo, gumagawa sila ng page. Hindi ko lang alam kung nagawa na doon sa mga OFW na magrereklamo sa kanilang mga pagboto. Yan ang inaasahan natin. Bumoto kayo Susunod! Franco, nag-upisa ang araw ng... boto lang para alam natin na kung sakali man ginawa nila ng problema, sabihin, gawan muna natin to ng para yung iba, wag nang bumoto. So, kukunti na lang yung puwersa ng mga Team Duterte o yung mga botante ni Tatay Digong o sa mga Duterte slate. Kukunti na lang. Kasi nga, hindi na bumoto yung iba Ayun, according yan dito. Diba? Kaya nagbibigay na sila ng boses. Huwag na ho kayong matakot. Ayan ang advice ng ating mga kandidato. Ito. Grabe. Bagong revelasyon. Ano kaya itong i-reveal ni Atty. Vic o Senador Vic Rodriguez? Kasamang puwersa ng kadiliman siguro. Patuloy yung paglalaganap nila ng black propaganda. In-splice po, hinati-hati yung aking mga videos. At iba yung kontekstong pinalabas. Naku, may alam black propaganda na naman pala. Kahit ano pong baliktad ang gawin nyo dyan at pag-i-splice, hindi po ninyo maitatanggi ang katotohanan na ang hakbang ng maisog na aking pong kinakatawan sa eleksyong ito, sa kandidaturang ito, ang patuloy na nananawagan for transparency, accountability, peace, and security sa gobyerno, sa ating pamayanan, sa kasalukuyang administrasyon. At masasabi ko na tayo po, nung tinanggap natin ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon at dito sa Senado upang labanan ang korupsyon, tayo po yung patuloy na nagsasalita laban sa patuloy na katiwaliang nating nasasaksihan sa kasalukuyang administrasyon. Tayo rin po ang mariin na nagsusulong ng advocacy na no to war. Sapagkat lagi nating sinasabi, huwag tayong paggamit sa interes ng ating banyagang alyado, bagamat matagal na natin silang kasama, nakipaglaban tayo shoulder to shoulder, magkasama noong World War II, subalit hindi ang interes nila ang dapat manguna sa pagkakataong ito, kung hindi ang interes na nating mga mamamayang Pilipino. Kaya tayo nananawagan na no to war at resolbahin ng payapa yang sigalot dyan sa South China Sea. Dahil pag tiningnan po ninyo yung mapa ng Pacific Ocean, pag tayo ay hindi natin binalanse yung military interest ng Estados Unidos at economic might and interest ng bansang China, pag tiningnan po ninyo yung mapa, nag-iisa tayo, nandyan tayo sa gitna sa laot ng Pacific Ocean. Pag naglaban yan dalawang higanteng yan at tayo magiging collateral damage, kahit po lumubog yung buong bansa natin tayo lang po yung nag-iisa. I-check nyo po nyo yung world map ninyo ngayon. Pakisili po ninyo kung nasaan yung Pilipinas. Andun po tayo sa gitna ng Pacific Ocean Kayang-kayang tayong palubugin, whether intentionally or accidentally or collateral damage. But anyway, yung Black Saturday, Black propaganda ho tayo,
Tayo lang po yung consistently na naglalabas ng mga pagpuna sa maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. At hindi po talaga tayo sana magla-live today dahil sabi ko nga, I'm taking also this opportunity to do several meetings at spend time with my family. Subalit, persistent po yung mga message na natatanggap ko at itong ang black propaganda ang inilabas kahit na tayo ay nasa kalagitnaan o kasagsagan ng ating pag-oobserba ng Holy Week. Alam mo ninyo, wala talagang respeto kahit sa relihiyon ng mga Kristiyano at Katoliko, yung mga nagpapalaganap ng fake news. Kaya naman, ang solusyon dyan, patuloy natin harapin head-on, labanan natin. Kaya raw nagagalit yung mga nagpapakalat ng black propaganda sa akin, kahit daw po Black Saturday, sapagkat talagang hindi nila maiwaksi sa kanilang isipan yung kasong isinampa natin sa Korte Suprema. Yung mga blanco diyan sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at haligi ng ating 2025 national budget. Bakit ho kayo magagalit? Nung ginagawa niyo yan, sigurado ako mga kababayan, habang ginagawa nila yung kabaluktutan na yan sa ating Bicameral Conference Committee report at naging napinirmahan nga at naging 2025 national budget, sigurado tayo, habang ginagawa nila yan, enjoy yung mga yan. Never thinking that the day will come na mahuhuli sila at mabibisto itong 28 items na blanco dyan sa BICAM. Kaya naman ngayon, dahil nga po maraming salamat sa inyo, sambayan ng Pilipino. Uli na sila, Atty. Vic. Oo, alam na ng taong bayan. Kaya nga nalilihis eh. Ginawa ng issue. Nung pumutok na yung problema na yan, eto na, sinimula na nila si Tatay Digong at sinimula na nila ngayon yung pagpapasok ng 3 complaint o 4 na complaint kay BP Sara. Ganon ang target nila. Pero hanggang ngayon, di pa nila sinasagot itong issue ng pondo. Yung BICAM at GAA. Bakit pinirmahan? Wala naman pala sa BICAM. Yan ang totoong issue. Kaya nalilihis na. Kaya magaling sa magaling, huwag niyong kalimutan ang issue na yan. Kailangan sagutin din yan ng mga nabanggit na pangalan na hinain ni Atty. Vic. Sino ba yan? Si Lulong. Sino kasama ni Lulong? Marami sila dyan. Diba? Kaya, puro kayo propaganda, invento. Duterte ang sinilip nyo, pero kayo ang dapat sumagot sa Supreme Court, hindi nyo magawa. Ano kayo? At patuloy pong gumaganda yung ating kampanya at patuloy pong gumaganda yung ating performance dito sa ginagawang kampanya for Senator. Hindi ko po maaabot ang estadong ito kung nasaan ngayon ang ating kampanya kung hindi po dahil sa inyo. When I accepted the challenge and heeded the call to lead yung tunay at maisog na oposisyon sa Senado, sinabi ko po sa aking mga kasamahan na wala tayong campaign wherewithals, wala tayong materials, wala tayong pondo, wala tayong pinansyal na kakayahan na makapaglunsad ng isang national campaign. Sinabi ko po sa kanila ito sa sambayan ng Pilipino. Ang tanging meron lamang po ako ay kayo, ang inyong tiwala, at hindi naman din po talaga nagkamali yung aking paniniwalang yan sapagkat look at where we are now in this stage of the campaign, wala po tayong gamit. Ang dami yung nagpapanik, nagsasabi wala kang tarpaulin dito, wala kang makitang materialis dito. Sabi ko, huwag kayo magpapanik. Meron tayo kakaunti at yan ay kung sino-sino pa ang nagbibigay. Karamihan po ay hindi ko na talaga sadyang kilala at makikilala siguro sapagkat ginagawa po nila yan out of the kindness and goodness sa kanilang kalooban, sa kanilang pagkatao. Kaya maraming salamat po doon sa mga tumutulong sa ating mga Duterte.
Kasi talaga naman isipin nyo konti ho ang makinarya nitong mga kumakandidato na ito. Yung iba ho ay pledge o sponsor. Yung mga tarpaulin, mga t-shirt, iba't ibang hindi kagaya ng mga yung nasa kabila, nasa kanila ang laman ng hindi maubos-ubos. Kaya nga ginawa nila ng paraan para doon gamitin sa kampanya. Di umano, anak ng bugi Kagaling nyo. Ginigigil yung taong bayan. Gigil na rin ang taong bayan sa mga pinaggagawa ng mga durobo na ito. Ano na ngayon? Sira na ngayon ang pangalan. Nino! Sumanib pa naman kayo sa grupo ng mga durobo di yung mga pangalan nyo, tingin ng tao, durobo na rin. Diba? Ganun lang kasimple. Kung ang leader ay bumagsak ang survey, ganun na rin ang tingin ng ating kababayan dito sa mga kandidato niya. Mahirap nang ibangon yan, mga kasama. Malalaman natin yan, Malalaman natin yan. Isipin nyo, dati gumagamit sila ng mga peking survey para lang iilantad na mga galing sila. Pero na itong bandang huli, yung mga binabayaran nilang survey, talaga nagsasalita na rin. Ano sinabi? Bumagsak na talaga ang pwersa ng mga durobo. Bagsak na talaga, sadsad na talaga, ilang porsyento na lang. Ngaw, 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 ngaw. Ngaw, 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 ngaw. Ayan mga kasama At i-like nyo yung video I-like nyo para makatarating ito sa ating kababayan OFW. At siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at bell all. Hanggang sa muli Bye-bye.